tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong Assistant Chief ng PNP Public Information Office sa katauhan po ni Colonel Renel Sabaldica. Colonel Sabaldica, good morning po. Johnny Banyes, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Colonel. Good morning po, Colonel. Yes, Sir John and Sir Drew, magandang umaga po at magandang umaga sa inyong tagapakinig at tagapakanood ng inyong programa. Alright, una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon, Colonel Sabaldica, on an early Wednesday morning para mahingan po namin kayo ng update. Kaugnay dito sa ikangay issue ng tila baga bigla ang pagsasara or kawalan ng supply ng ilang gasoline station sa harap po ng problema sa gitnang silangan. Ano na pong update dito, Colonel Sabaldica, sa part po ng Philippine National Police? Yes, sir. Sir John, sa part po ng Philippine National Police, ayon sa mahigpit na direktiba ng ating Chief PNP na si Police Brigadier General Nartates Jr., mahigpit na pakikipag-ugnayan ng PNP, especially over our commanders on the ground, lalong-lalo sa ating mga police stations, sa Department of Energy, upang bantayan ang mga establishmento laban sa hoarding at profiteering. At sa katunayan, batay sa datos ng PNP, may bilang na 14,384 gas stations. At batay dito, meron na tayong natala na nagsara na gasoline stations due to the oil crisis na umaabot sa 331, Sir John and Sir Drew. 331. Nagsarapan samantala po ba or totally? At saang mga area po ito with your indulgence, Colonel Sabaldica? Nationwide po itong pagsasara. Itong 331 ay meron sa Region 1, 35, sa Region 2, 76, Region 3, 16, 4A, 30, 4B, 11, Region 5, 42, sa Region 6, 17, sa Region 7 ay isa, merong 21 sa Region 8, Region 9, 10, 25 sa Region 10, 12 sa Region 11, at 3 sa Region 12, 4 sa Region 13, sa Cordillera ay 13 at sa Negros Island Region ay 15 na umabot sa 331 po. Wala pong NCR, Colonel Sabaldica? Wala po sa NCR. So, sa ngayon, as of now, Sir John. Ang pagkakaalam nyo po, ito'y nagsara dahil sa kawalan na po ng supply? Yun po ang sinasabi ng ating mga police stations na nagbabantay on the ground dahil nga dito sa consistently na pagtaas ng presyo, apektado yung mga shipping and transport insurance and logistic cost ng ating mga kumpanya. Po, Colonel Sabaldica, kayo naman po sa hanay po ng PNP, ano po ang ginagawa po ninyong mga hakbang para po, kumbaga, syempre, lahat naman tayo dito apektado. Makatipid. Paano ho ang mga mga paraan ng ginagawa po ninyo para po makatipid? Maapektuhan din ba yung operation po ng PNP dahil dito? Mababawasan ba yung mga magpapatrol na mga police mobile? Well, ang instruction ng ating Chief PNP, hindi po maapektuhan yung mga pagpapatrolya ng ating mga kapulisan. Bagkus ay binibigyan sila ng direktiba na hanggat kung hindi naman kinakailangan ay huwag masyadong gamitin yung ating mga sasakyan. Kumbaga may konting pagtitipid din, Sir John and Sir Drew. Apa. Alright. Hanggang saan po ang kapangyarihan ninyo, Colonel Sabaldica, sa mga gasolinahan? Kailangan bang right there and there, magsasagawa kayo ng investigasyon para malaman kung ano yung talagang dahilan kung ba't sila nagsara? Yes po. Actually, ang direktang may mandato dito sa mga ating mga fuel establishments ay ang ating Department of Energy. So pag meron sila po ang pangunahing ahensya para mag-identify kung talagang meron paglabag sa batas. At i-assist natin sila para sa pagsasampa ng reklamo. Opo. Yung mga gasoline station po ba, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabantay po ninyo dyan, Colonel? May mga naka-deployed pa rin po kayo mga tao? Rotate Yun po. po.
Yes po, 24/7 po ang direktiba ng ating Chief PNP na bantayan itong mga gasoline stations na maaring kung mayroong paglabag sa batas na biglang nag-hoard or tumataas yung kanilang presyo. Nationwide po ang ating pagbabantay at kaya nga meron tayong naitala everyday. Namomonitor natin kung sino-sino yung mga nagsasara at posibleng merong paglabag sa batas. At sa katunayan, meron na tayong natala dito na isang complaint na tinawag sa 911. Ito ay nangyari sa Nueva Vizcaya. At meron na rin tayong nasampahan ng reklamo dito sa Eastern Samar. Ang isinampang reklamo ay hoarding and profiteering or overpricing. May mga arrest na po ba kayong ginawa, Colonel Sabaldika? Meron po itong sa Eastern Samar, sinampahan ng kaso ng hoarding at profiteering. Ito naman po at dahil walang kaukulang dokumento, meron silang estimated thousands of liters and merong market value na 54,400. Colonel, wala ho ba kayong mga naitatala po na mga nagpa-panic buying or mga, kumbaga kasi kapag ganito, Agawan-agawan. aga-agawan, una-unahan sa pilan, nung isang araw may nagkabanggaan pa, parang karambo. Mamadali. Nagmamadali sila na bumili, magpakarga. Wala ho ba kayong mga naitatala po na ganun? Bukod po dito sa Metro Manila, sa ibang lugar, meron pa ho ba? Wala pa naman po, Sir John at Drew, kaya nga hinihikayat natin yung publiko na manatiling kalmado at iwasan ng panic buying. Alright. Medyo liliis lang po kami, Colonel Sabaldika, with your indulgence. Tungkol naman po sa issue ng krimen. Mismong CDILG Secretary John Vic Rimulya ang nagsabing bumababa ang crime rate sa bansa. Pero ang umaalma po ang netizen dahil nagkaroon ng sunod-sunod na insidente ng malalagim na krimen. Paano po natin pag ikangay anong tawag doon? Pagtutugmain yung pahayag sa part naman po ng Philippine National Police, Colonel Sabaldika. Habang hindi po natin dinideny na mayroong mga insidente na-observe yung ating publiko, pero batay sa datos ng PNP, ay talagang mayroong mga pagbaba sa krimen dito sa ating bansa. Nationwide po. Yes po, opo. Dahil talagang pinaigting ang itong direktiba ng ating Chief PNP, lalo na dito sa kanyang focus agenda, na paigtingin yung sinasabing enhanced managing police operations. Opo, kung bumaba naman po yung mga focus crimes na tinatawag na bumaba ng 20%, dumami naman po ba yung mga nare-resolve naman na kaso po, Colonel? Mas tumas po ang ating crime solution efficiency, Sir John at Sir Drew. Alright. At marami rin po ang ating naaresto. Opo. Colonel, baka may karagdagan po kayong paalala sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Mga panawagan po sa mga, lalo sa motorista, yung sa mga nagpapakarga ngayon. Opo, patuloy ang panawagan ng ating PNP. Inihikayat lalong-lalo na yung ating mga fuel retailers na sumunod sa mga umiiral na batas at direktiba ng pamahalaan. Huwag po nating samantalahin yung sitwasyon dahil layunin ng proteksyonan ang mga mamimili at tiyaking manatiling sapat at accessible ang supply ng langis para sa publiko. Alright. With that, Colonel Sabaldika, maraming salamat po sa pagkakataon. Ingat po kayo. Good luck po and good morning. Good luck po. Good morning, Colonel. Salamat. Yes, sir. At isa pong malaking pagkakataon po. Maraming salamat po, Sir Jan at Sir Drew. Alright. Magandang umaga po sa lahat. Alright. Yan po mga kabalitan, kawalitaktakan, si PNP Public Information Office Assistant Chief, Colonel Renel Sabaldika.